Narito ang mga nagpakitang lakas sa round number 8. 2 games ang i-analyze natin. Go! Nag-E4 si Warmerdam, nag-E5 si Wei, Knight F3, Knight C6. Pinasok ang rare Scotch opening sa level nila po. Bihira na yung Scotch, no? Usually Roy Lopez, Giocopiano, Italian game. Pero dito nag-D4, Scotch opening, oh. Kinapture ang D4, Knight X, D4, Knight F6. Kinapture ang Knight at B ang pinang-capture, Bishop D3, dini D5 talaga yan para control the center. At kumapture, capture, castling, Bishop E7 para ready to castling na rin. At nag-H3, ayan, para walang Bishop G4 mamaya o kaya Knight G4. Nag-castling, Rook E1, simpleng development, C5, ayan, ang irita kaagad. Si Wei, nakilala natin na aggressive at attacker. Yung C5, magsi-C4. Nag-B3 lang para walang C4, Bishop B7, develop Knight C3, at yan po ang lumalabas na novelty sa bakbakang ito. Kasi ang old line ay Knight E4. Ayan, medyo magulo yung Knight E4, no? Pero alanganin. Pero itong C4, teka muna, sa computer ba C4? Ibig sabihin, nakuha ni Wei ang kanyang novelty sa computer. Ayan, no? Siyang siya ng engine. Nag-Bishop F1 lang at nag-D4. Grabe. Teka muna mga kamatyas, no? Sorry po. Paano kung capturein yung pawn C4? Alamin muna natin ano laman. Mag-Bishop B4. At kapag nag-Bishop D2 para sanggahin ang pin, kakapture dyan. At kapag nag-Bishop takes C4, magku-Queen D4. Double attack. One piece down. Maliwanag ang puti dito. Grabe kalalim ni Wei sa opening preparation na to. Alam na alam niya na pa Bishop F1 si Warmerdam at nag-D4, dinikdik talaga, o Knight B5 para atakihin. Bishop B4, tinusok muna ang torre. Bishop D2 sinangga at nag-Bishop C5 saka dinipensahan ang pawn D4. Yung pawn C4 pamigay talaga, ha. Nag-Rook E5 muna. Inistorbo muna ang Bishop. Bakit po? Kasi kapag kinapture ang pawn sa C4 na parang swabing-swabing ganun-ganun lang, pag A6, walang tatakbuhan ang Knight trap. One piece down. Kaya, nag-Rook E5 muna, Knight E4 ang ginawa dito para depensahan at dito mga kamatyas, nakakabilib na realization ang ginawa ni Warmerdam. Brilliant move sa computer engine ang sacrifice na yan. Nag-Queen F6. Kaya ang ganda ng laban na to Ayan himbis na kainin ng torre, umatake muna sa F2. Ano? Teka muna mga kamatyas, alamin muna natin what if simple Knight takes Rook, magbi-Bishop B4 tutusukin ng Knight, at halimbawa mag-Queen B6 para depensahan, may Queen takes D4, atake uli sa Knight, and then capture, and Bishop takes C5, at halimbawa mag-Rook FC8, magbi-B4. Okay, at ang pawn sa C4 ay bitin. So, evaluation bar, equal lang naman, pero parang mas napupugian po ko dito sa puti. Kasi pagka na-capture na yung pawn C4, tingnan nyo ang tutulis ng mga obispo. Okay, balik tayo. Sa Queen F6 ni Wei Yi, napakalalim Bishop E1, brilliant realization dito naman ni Warmerdam to protect the F2. Teka muna mga kamatyas, halimbawa, mag-ambisyon dito na mag-Rook C7, iiwas sa pagkakatreat, i-tempo attack sa Bishop, magku-Queen takes F2 check, at kapag nag-King H2, magku-Queen G3 check, at kapag nag-King G1, magku-Queen F2 check, na dito pala mga kamatyas, tabla lang ang hangad ni Wei sa kanyang Queen F6. Tabla lang. O talagang gusto ni Warmerdam ng laban talaga. Fight talaga, kaya gusto niya ay Bishop E1, di ba? Knight takes Rook, Queen takes D4, takes. O talagang sinadya ni Warmerdam na ma-quality down siya Knight F5, takes, and A6, Bishop C4. Siguro dito naisip ni Warmerdam na, teka muna, Bishop pair ako. Ang tutulis sa mga pyesa ko, yung Knight ko aktibo. So yun ang pinangahawakan dito. Knight to E6, kinapture lang, capture, ayun. Yung capture ang medyo alanganin. Hindi kailangan capturein pala. F3 lang. Kumbaga, pamatay lang muna sa pressure ng diagonal, and then later on, ay ready to play King F2 para ma-activate na yung King at mas malapit sa sentro, mga kamatyas. Okay? Pero, nag-Bishop takes Knight kagad, Knight E3,
And rook c8, nag-rook a4. Saan dadali ni Warmerdam yan? Nag-rook c5, bishop b4, rook e5, at nag-bishop c3, rook e4 hinamon, umiwas. Parang passive yung tore ah. Rook f4, ayun no, islug lang muna si Wei. Hanap-hanap ng mga pressure. Nag-rook a5, h6, at nag-king f1, bishop c6, ayun, pinapakain yung pawn pero ang tawag natin dyan, pang grade 1 yan. Madodouble. King G1 umilag ulit at nag-bishop B7 dinipensahan. King F1. Ayan, sa isip dito ni Warmerdam. Baka gusto niya rin ng tabla na. Pero iniba ni Wei. Na-realize niya, teka muna, dalawang tori ako. Isan lang ang tori mo. Nag-King E2, Rook F7, F3, Rook C7, Bishop E1, Rook D7, Bishop B4, Rook B8. Ayan, ang idea. Sa sacrifice doon, bibitinin ang bishop. Iwas ulit, Rook C8, Bishop B4, Rook C6, and Bishop C5 para ready to play B4. Mai-establish yung tibay ng bishop. At nag-Bishop C8, Bishop A3. Bakit kaya hindi pa B4 ano? Bishop A3, Rook B7, Bishop B2, Bishop D7. Ang daming islug-islugan, no? Ayun, natanaw pala na panibagong ruta. Bishop D4, Bishop F7. Bakit hindi dumiretso doon? Rook A2, Rook B4 atake, Bishop B2. Ayun, dumiretso na. King, support. Rook B5, Rook A4 ulit, Rook B7, Bishop D4. Dito na po nagkaroon ng bad move. Ayun, okay? Dapat daw ang tira is Bishop E5. Isagad na or i-maximize na ang bishop. Pero nag-Bishop D4, Bishop E8 ulit, Knight C4, another bad move na dalawang sunudan si Warmerdam. Pero ang idea niya is to play Knight A5. Gusto niya i-fork, i-double. Okay, pero dapat daw ang tira is Rook C4. Hamunin na ang tore. Ayun pala teknikan doon. Pero nag-Knight C4, E5. Ayun na, good move ban. Sacrifice, Knight takes E5 and Rook D6. Lalim. Ay, oo, naka-treat. Naka-tempo treat. Rook C4 patay, tusok. May Bishop B5. Nag-Rook B4, A5. Kaya pala napilitang capturing ng Bishop. Ayun laing. Pero time factor na rin mga kamatsas. Kasi medyo malayo yung oras. Kitang-kita. Pressure na rin sa time. Ayun na double quality down. Sacrifice na naman. Grabe itong Wei na ito. Mahilig mag-sacrifice. Kinapture. Rook C5. Bishop D4, Rook takes C2. Yung mga ganong sacrifice po, pampahina ng pawn structure, makukuha din naman yan later on. G4, Rook A2, F4, Rook takes A4, Bishop C5, Rook D5, Bishop E7, G5, at nag-Knight D3. Kapit talaga, grabe. Wala bang Rook A3? Wala, may Bishop. Ang sarap sanang ipin eh. Capture, and dito po nag-resign na. Okay, next game tayo. Fabiano Caruana. Kalaban niya dito yung pambato ng Germany na si Keimer. Nag-D4, D5, C4, E6, Queen's Gambit ang pinasok. Exchange variation sa D5. Ayan. Naku, matanda na itong variation na to. Panahon pa nila Kasparov. Bishop D3, Knight BD7, Knight GE2. Knight GE2 variation. Knight F3 po ang normal niyan eh. At nag-Knight F8, interesting din magmamaneuver to E6, to G6. Nag-Knight E6 na, Bishop H4, at nag-G6. Ayan ang idea. Ito pong Knight sa A6, pinapaikot yan sa G7, tapos magda-Knight F5, nag-Rook D1. Ito malalim na variation, kasi preparasyon na bubuksan kasi ang D-file, magbe-break yan mamaya E4 eh. Nag-castling lang, castling din, A5, okay, space lang sa queen side. Nag-Knight C1. Ayun ang novelty. Kasi ang old line dito ay yung F3 tapos yung dahan-dahan na E4 to control the center. Pero nag-Knight C1 lang si Keimer. Knight G7, F3, Bishop E6, Knight E2 bumalik ulit. Rook C8, mukhang nag-aamba na babasag. Nag-King H1 prophylactic lang para iwas lang sa potential attack mamaya pag nagkabukasan. At nag-Knight D7, hinamo na ang bishop sa bishop pero umiwas si Keimer. Nag-B5, ayun, mag-B4 yata. Knight F4, pressure, Knight to B6, ayun. At merong square na malakas sa C4. At nag-E4, building the center.
nag-bishop G5, inistorbo muna ang knight. Capture ka ba sa bishop o ano bang gagawin mo? Sinuportahan lang ni Kamer at kumapture na sa E4, F takes E4, at nag-bishop G4. Grabe po ang mga pangungulit na ginawa dito ni Fabi sa mga bishop niya. Nag-knight CE2, yun lang. Okay, bad move ang binigay dyan. Dapat daw is rook DE1, lipat na ang tore sa E-file, wag nang panatilihin sa D-file. Okay, pero ang ginawa ni Kamer, sinangga niya ng knight, nag-F5, ayun. Kasi ito pong E4, pagka na-exchange or nag-push, makukuha yung D5 square. Yun ang importante dito eh. Kaya in F5 ni Fabi, pambungi ng sentro, kinapture lang, knight takes F5, nabuhay nga lang yung knight, napakalakas. Queen B3 check. At nag-knight C4, grabe ang mga bitaw dito. Bishop takes C4, talagang sacrifice yung pawn. Rook F7 lang. Grabe na tanaw. Bishop C1 dahil parang lumalabas, iwas lang muna, di ba? Pero bad move ang binigay. Dapat daw is knight E6, makipagsabayan. Pag nag-knight takes bishop, knight takes queen, knight takes C4, and knight takes F7, bishop takes E2, knight takes bishop, grabe, sabay H6 lang. Total, double lang din naman. Di makakawala ang tore. Paalisin ang knight, knight E6, and then bishop takes, and then rook E8. Ang haba po ng variation, pero equal, garantisado ang evaluation bar. Safe ang black dyan, mga kamatsas. Pero safe din ang white doon, kasi equal lang eh. Pero nag-bishop C1 eh. Lumamang ngayon sa evaluation bar si Fabi. Queen E7 naman ang ginawa. Pineresure niya lang ang knight sa E2. Yun lang, mga kamatsas. Dapat po ang tira ay knight D6. Hindi nakita ni Fabi ang lamang kagad na pitik na kapag halimbawa mag-queen D3, magku-queen to F8. Malalim din pala. Akala ko biro-biro. Malalim din pala kasi para makita mo yung queen F8, matindi. Positional eh, oh. Pero yan po ang timpladong winning for black. Pero balik tayo sa queen E7 na ginawa. Nag-rook DE1. Good move na syempre para depensan. Bishop H4 kinulit. At nag-knight G3 dito. So may discovered attack. Dito po kasi mga kamatsas, pinapa G3 talaga ang puti para pag nag-G3, mawiwik nga naman ang light square. So provoking po yung mga tawag dyan na ganyang technique. So magku-queen E4 check. Delikado yan. So dito ay nag-knight G3. Queen B4, nagkaroon ng timing para i-endgame. Tinanggap ni Kamer, force na eh. And knight takes F5. Okay, pag kinapture, may check doon. So, kinapture lang ng bishop, G3 sangga, bishop F6, yun nga lang po dito mga kamatsas. Bishop pair na matutulis ang kay Fabi. Napaka-aktibo pa, hindi barado ang isa. Lahat ay naka-ready for diagonal. So, bishop D7, nag-knight to D3, capture na. Ayun. Dito kasi hindi ma-capture kasi talagang magiging super active po talaga ang diagonal, which is very dangerous for white pag gano'n na nangyari. Kaya nag-knight D3 muna dito, kumapture sa D5, knight takes B4, bishop B5, grabe, nanunusok talaga oh. At nag-rook F4 dito. Ang tawag natin dyan ay blunderations! Nasigawan tuloy ni Coach. Rook F4 blunderations mga kamatsas. Dapat ang tira daw is rook F2 lamang. Ano diferensya ng rook F4 blunderations? O dito po mga kamatsas, pag-guess ko sa inyo, simple lang ito pero yun ang perfect move na ginawa ni Fabi. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po mga kamatsas. Congrats na nakakita. Rook E7, genius move. Hamunin lang ang tore. Hindi pwedeng makakapture dyan kasi kakapture muna sa bishop with check. Matempo pa may tempo. Kaya nag-bishop dito lang pero rook takes E1, rook takes, and then bishop E5. Nakahang pa kasi so nag-gain ng tempo at nag-bishop C3. Ganun na lang ang ginawa. Bakit po? Kasi pagpalagay natin, ilagay natin sa F3. Ang gagawin is rook C1 papasok. Depensahan natin, magbi-bishop D4, magkakanda. Tusok-tusok. Pag nag-rook E6 sa lapitan ng king. Pag nag-rook E7, magbi-bishop C5. Double. Grabe. What a powerful bishop pair.
talagang makapangyarihan ng bishop pair sa ganitong klaseng endgame mga kamatsas. So ginawa na lang, nagpaka-practical na lang si Kmer, nag-bishop c3, sige, kainin mo na yung torre ko, wala nang magagawa eh. Nag-king f7, sacrifice yung pawn, pero pag kinapture may tuhog. Grabe mga bitaw, lalim ng tira. Knight c2, bishop c4, tineret, at nag-a3, nag-rook e8, inagaw na para makapasok agad. At nag-knight d4, pamigil sa mga pasok-pasok. Pero nag-rook e4, inatake ang f4 pawn, f5, gf5, nag-king g2 muna. Bakit hindi kinapture yun? Rook f4, nagkaroon ng pagkakataong depensahan. At teka muna mga kamatsas, hindi ako satisfied. Pag kinapture yan, mag-rook f4. Okay, so parang, kumbaga parang discarding ano na lang, mga pabitin-bitin na lang, ano kasi total losing na lang naman din eh. Nag-a4 para magpapass pawn. At king e8, a5, king d7, pero hindi pa rin biro, napaka-solid pa rin ng position ni Kmer. Ayaw pa rin bumitaw. Bishop a6, h4, h5, talagang inuubos ni Fabi, finifix na niya yung mga extra tempo ni Kmer. Nag b4, f4, knight d4, bishop c4, bishop b2, waiting moves, inatake, bishop c3, rook d1, and nag-knight f3, nag-d4. Ayun, nagpakita na ng lalim dito si Fabi ulit. d4 sacrifice at nag-bishop b2. Hindi kinapture. O pag nag-knight x d4, ano mangyayari? May rook d3. Okay, pag nag-bishop b2, rook d2, huli. Ayun mga kamatsas, kapag nag-bishop a1 dito, bishop d5 check, let's say king f2, may rook a3. Ayun, huli pa rin. Huli pa rin. Okay. Kaya ginawa is nag-bishop b2, no? And nag-bishop d5. Yan talaga ang pinaka-purpose ng d4 sacrifice. King f2, nag-d3. Ayun, para iligtas na at wag nang bumagsak pa. Bishop c3, kahit pa paano pamigil sa push. Pass pawn, kinapture, capture. Nag-d2, king a2. At dito nag-f3. Resign po si Vincent Kmer kasi po pag kinapture ang torre, ay mag-F2 at alinman sa dalawang yan ay magku-queen. Okay, ito po ang kanilang standing after round number 8.